So, importante yung paglalagay ng sound or music ba? Hi mga kaibigan! Magandang araw! Welcome and welcome back dito ho sa ating YouTube channel. My name is Mary Ann Bonbon. At kung bago lang po kayo dito po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated every time na may bago tayong upload. So sa video na ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin kung paano tayo makakuha ng 1,000 subscribers ngayong 2024, part 2 na po ito mga kaibigan. Gusto po ninyong malaman mga kaibigan, tapusin mo lang ang video na to para malaman mo ang mga ideas na i-share po natin sa inyo. Alright mga kaibigan, so yun na nga po at pag-uusapan po natin sa video na ito kung paano tayo makakuha ng 1,000 subscribers ngayong 2024, part 2 na po itong mga kaibigan. Okay, so dahil doon po sa ating previous video ay napag-usapan din po natin doon sa part 1. Sana po mga kaibigan panoorin nyo dahil nandyan po sa ating description box ang ating pong video kung paano tayo magkaroon ng 1,000 subscribers. Part 1 mga kaibigan, okay? So, syempre ito po ang ating pinaka number 1 na maaaring i-share po sa inyo mga kaibigan ay ang posting, okay? So, bakit natin sinasabi dito yung posting? Mahalaga po mga kaibigan ang posting sa ating mga social media account. So, let's say meron tayong Twitter account, meron tayong Facebook, meron tayong Instagram, meron tayong TikTok. Pwede po nating i-share doon ang ating YouTube channel sa ating mga social media platforms para nang sa ganun ay makita ng ating mga friends of friends na meron pala tayong YouTube channel. So, nasa sa kanila na rin yan kung isusupport or isasubscribe po kayo ng inyo pong mga friends sa Facebook or any kinds of social media mga kaibigan. So, mas maganda i-post natin na i-post yung ating YouTube channel sa ating mga social media, okay? Next naman natin mga kaibigan ay ang quality content. So, bakit natin sinama ang quality content? Kasi mga kaibigan, isa rin po sa mga makakapag-gain tayo ng subscribers ay ang ating quality content. So, halimbawa, nag-shoot lang tayo or gumawa lang tayo ng video at in-upload natin dito sa YouTube channel natin. Walang edit. So, ibig sabihin kahit may mga mali or kahit sobrang ingay, in-upload natin, hindi natin pinaganda yung ating content. Sabihin natin sariling content din nga natin, pero maraming mali. Ang tendency nun, hindi tatapusin ng mga viewers natin yung video natin dahil sobrang maraming mga mali. Pwede namang i-cut yan pagdating sa editing. So, importante mga kaibigan ang quality content na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Especially kapag tayo po ay nagsisimula dito po sa YouTube channel natin. Okay, next naman natin mga kaibigan ay ang reply comments. Okay, so bakit natin isasama itong reply comments dito para magkaroon tayo ng subscribers? Importante mga kaibigan na tayo po ay nagre-reply sa mga comments natin. Kahit na i-heart natin yan mga kaibigan, malaking bagay na po yan sa ating mga viewers na mga nanonood sa atin. Pag re-reply sa comments mga kaibigan, maaari ka rin makakuha ng inyo pong subscribers. Okay, importante rin ang pagre-reply sa comments. Kung ikaw ay isang content creator na hindi madalas na nagre-reply sa comments, nako, reply ka na sa comments dahil malaking bagay, malaking tulong ang pagre-reply sa comments. Okay? Next naman natin mga kaibigan ay ang title and description. So, dito sa YouTube, marami tayong mga kompetensya. So, nasa sa atin yan kung tayo ay kapag nag-upload sa ating YouTube channel ng mga video natin, nakasalalay dito ay ang title and description. Kasi nakakatulong din ito para makagain tayo ng mga subscribers sa pamamagitan ng paggawa or paglagay ng magandang title and description mga kaibigan. Okay? Mas lumalawak po kasi mga kaibigan yung video natin kapag maayos po ang ating title and description. So, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, yung inyong video ay tungkol sa cooking. Tapos, ang inyo pong itatitle at description ay maganda dito, pumunta kayo dito. Hindi naman po pwede yun. Kasi dapat, ang inyong ilalagay ay according din doon sa video na ginawa ninyo. Yun po yung dapat nating ilagay. Okay? So, huwag po tayo maglalagay ng ibang title. Hindi po yun lalawak ang video natin. So,
mali na nga yung title natin, mali pa yung description. Ang tendency nun mga kaibigan, mamastruck ang ating video sa ganun lamang. Hindi siya lalawak. Alright? So, next naman natin mga kaibigan ay ang sound and music background. So, importante yung paglalagay ng sound or music background sa ating mga video na ina-upload dito sa YouTube. Kasi meron po mga kagaya ko dati, yung mga video ko na in-upload dito sa YouTube channel natin ay medyo ang pangit talaga, as in malakas ang music, malakas ang sound, ang aking boses doon sa aking tutorial ay hindi na naiintindihan ng mga viewers. So, ang nangyari doon mga kaibigan, naiirita na yung mga viewers ko na manood sa akin. So, kasi maingay ang sound, maingay pa rin ang music background. So, importante po yan mga kaibigan, okay? So, sana po ay nakatulong sa inyo yung video natin na to. At paalala din mga kaibigan, hindi po tayo expert or professional pagdating sa ganitong larangan. Sinishare lang po natin ang ating idea, kaalam pagdating dito sa YouTube mga kaibigan. Okay, so maraming salamat po sa inyo. At syempre mga kaibigan, kung nakatulong man po sa inyo ang video na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated every time na may bago tayong upload. At syempre mga kaibigan, kung kayo po ay gustong magpa-shoutout or baka naman isa kayo sa masa-shoutout natin sa mga next video natin mga kaibigan, huwag kalimutang mag-comment ng hashtag please shoutout kasama po ang inyong pangalan at address para alam natin na kung hanggang saan na nararating ang mga video natin. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Bye! See you on my next video.